sinasabi na ito. Malupit, mga kababayan, ha? Oh, sa mga taga Bulacan, mga kababayan, pasok! Tingnan nyo, ang bobo nito si 5590, no? Ayan, no, pati yung, alam mo ba yung kwento niyan? Yung LRT, binili na yung bagon, hindi pa natatapos. Yung Riles, alam mo ba yon? Ay, hindi mo nga pala alam yung bobo ka, no? Alam mo yung tignan mo. Yung mga yan, no? Yung mga sinasabi, Oo, yung mga project na 10 years. Alam mo ba kung ano yan? Alam mo ba kung sino nagpanukala na inaprubahan niya yan? Hindi siya. Ha? Hindi siya ang may panukala niyan. Boracay Rehab. Bakit? Nagbago ba ang Boracay? Baka nga hindi ka pa nakapunta ng Boracay eh. Mas maganda pa yung Boracay mula nung hindi niyayari ni Digong. Kasi si Digong sa Boracay, pinaplano niya na ipasok ang Pogo ron. Hindi nyo alam. Bobo nga kayo, kaya nga hindi nyo alam. Ang project ni Pangulo, napakabilis lang gumawa. Kita mo naman yung, yung dam sa may Nueva Ecija. Hindi. Dam sa may Isabela. Alam mo kung ilang buwan lang ginawa? 11. Yun pa lang yun, At napakarami pa. Pabahay dito, pabahay doon. Mga titulo ng lupa para sa magsasaka na hindi ginawa ni Digong. Hindi kasi ginawa kasi ang gusto ni Digong ay gusto niya kamkamin yun. Sobra kayang magnanakaw ni Digong. Di ba? Sabi, yung tulay na bumagsak kay Digong, hindi nila angkinin. Di ba? Di ba? LRT Cavite Extension yon. Anong bagon? Bobo, tanga! Akit ka nga rito para magkalimanagan tayo. Ito yung gusto kong kausap to. Dito, akit ka, Nasa mood ako ngayon. Ito. Akit ka na, nasa ako ngayon, Ayan, dito ka sa Mike Cervera. Diyan. Akit ka. Dali. Para ipamukha ko sa iyo lahat yung mga sinasabi mo. Abay, hindi pa natatapos kako. Akit ka na, dali. Lalatagan kita ng ebidensya, dali. Dali na. Hayaan na natin tong si Romualdez. Hayaan na natin sino to? Si Aimee Marcos, yung anak. Ano na? Akyat, dali. Wala mga kababayan ko. Wala. Mahina. Dali. Binibigyan na kita ng platform para maiabante mo yung sinasabi mo eh. Di ba? Kita mo, nagbanggit ka pa ng Esplanade, di na nga namin binabanggit kasi maliit lang yan na proyekto pero laking-laki na kayo. Dali na. Para naman antungin ako kapag marinig kita rito at makita namin yung mukha mo rito. Nasa mood talaga ako ngayon eh. Nakahanda naman yung mga resibo ko rito. Dali na. Wala. Bilangan nyo ng 10, mga kababayan. Kapag hindi umakyat yan, DDS talaga yan, parang si Sara. Takot na takot kay Atty. Claire Castro makipagdebate. Manang-mana kay Sara. Bakit ba si Sara takot na takot makipagdebate kay Atty. Claire? Pakisagot nga. Nakakailan na kayo? Ayaw umakyat. Block nyo na yan. Ito na. Ito naman mga taga Bulacan, mga kababayan ko. Ito na mga kababayan. Ano po? Inuulit ko po. Mananagot kayo sa pamahalaang panlalawigan. Sa oras na binaligtad nyo ang pangalan, hindi naman yung baboy. Huwag nyo babuyin. Ito naman, boss, amo, Panginoon. Matagal ko narinig to yung sinasabi mga kababayan na binababoy daw, mga kababayan, yung pong Bulacan. Ang tanong ko, anong ginawa ni Joel Villanueva at ilang politikong kagaya mo dyan? Hindi nyo ba binaboy ang Bulacan? Sige nga ho, mga kababayan.
Ang tanong natin dito, bakit ngayon tahimik kang damuho ka, na binaboy ng mga politikong mga kongresista at mga taga-DPWH at ni Joel Villanueva ang Bulacan, bakit damuho kang tahimik ka? Tama ba mga kababayan ko? Ito, yung dating artista na si Dan Fernando, gawa ng gawa dahil galit na galit siya at binababoy daw ho yung Bulacan. Di ba binaboy ng kapwa mo politiko? Yang Bulacan, kita mo anong ginawa nila? Abay ninakaw ang pondo ng bayan, kaya kaya nagkaganyan sa panahon ni Duterte na sanay ang grupo nitong si Villanueva, 10 ng mga iba pang mga politiko dyan, ayan, kinonsinti ni Duterte. Kaya nga mga kababayan ko, yung mga project noon pang panahon ni Duterte. Ngayon, sana marinig natin to na ganyan pa rin yung sasabihin niya, magagalit kami. Di ba? Dahil mananagot kayo. Di ba? Dahil binababoy niyo Bulacan. Binababoy niyo na nga. Di ba? Kita niyo mga kababayan, pansinin natin itong mga bobong mga DDS. Yan lang yung kaya niya sabihin. Di ba? Yan lang. Yan lang yung kaya niya sabihin mga kababayan. Yung mga ganyan. Ganyan katatanga, kabobobo. Walang mga argumento. Basta DDS, tanga, bobo talaga. Walang laman ang ulo eh. Di ba? Kasi kung may laman ang mga ulo ng mga yan, hindi ganyan ang mga komento niyan. Iaabante nila si Sara. Sige nga. Inahamon na nga si Sara. Debate kay Atty. Claire, bakit hindi pa rin sumasagot? Di parehas nyo mga bobo. Kanino kayo magmamana? Sa bobo rin katulad ni Sara na mukhang baklang boksingero. Grabe na, mga kababayan. Manang-mana. Sabi ko sa inyo, yun lang mga kaya nila sabihin eh.